Yung tawa, oh, tingnan mo, oh. Yung tawa nila. Husta. At saka, pangalawa, ang PDP Laban may pera. Correct. Paano? Paano mamimili? Hirap na to stage a major rally. I mean, kaya nga ang Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta kayo dyan mga kayon? Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is March 11, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? Parang umulit, ha? Hindi. Unang-una, nagpapasalamat ang Joe Malone TV sa mga viewers natin, no? Lalo-lalo na yung mga sumusuporta sa atin, yung mga sumusuporta kay BP Inday Sara, yung mga sumusuporta in short sa mga Duterte. Maraming salamat sa pangtangkilik sa akin, sa panonood, pagkikinig, pagtatambay, o kung kaugalian nyo ng tumambay dito sa akin, maraming salamat. Mga viewers natin abroad, mga viewers natin dito sa Pilipinas, mega love shoutout sa inyo lahat. Siyempre, yung mga bagong members, mga bagong pasok natin dito, siyempre sila JU Production, sila Manik Sangko, si Lito Javier, pati na rin si JU Production, pati na rin si Franklin Forog. Shoutout sa inyo dyan. Mga kayon, meron tayong subscribe button dyan. Paki-double check nga kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang din. Tapos sa katabi niya, merong bell icon. Paki-click yung bell icon, tapos may lalabas na ng mga option, i-click nyo yung all. Kasi meron pa rin nagsasabi sa atin, meron pa rin nagko-comment sa atin na bakit ngayon lang daw ako nag-upload. Araw-araw ako nag-upload. 2 video yung ina-upload natin, araw-araw. Yung pala, nakasubscribe siya pero hindi nakaklik yung bell. Kaya walang notification sa kanya. So, yun po yung difference, ha. Pwede ka nakasubscribe pero hindi ka nakaklik yung bell, wala kang notification. So, hindi mo alam kung nag-upload ako o ano. Diba? Pero kung nakaklik yung bell, magkakaroon ng notification sa'yo na nag-upload ako ng bago. Araw-araw po nag-upload ng inyong link ko dahil kulang pa nga yun, Kulang pa nga yung 2 beses tayo nag-upload kasi sa sobrang dami ng issue na pinag-uusapan natin. Tulad na lang nung issue natin kagabi, yung kaya Congressman Joel Chua ay, Diyos ko, maraming salamat. Medyo naka 200,000 views. Medyo maganda-ganda ang natin nito, makakapagpa-therapy yung anak ko. Di ba? Maraming salamat sa inyo, ha? Sobrang thankful ako dyan. Kayo lagi yung inuuna ko na pasalamatan every time na mag-upload ako ng video. Kasi kayo talaga yon. Wala ako nakukuhang pera sa mga politiko na to. Pero it's okay. Kaya ko naman trabahuhin yun, At kaya ko naman pakiusapan yun sa inyo. Kasi solid tayo rito, Bagamat meron mga ilan nagko-comment dyan, nakakatawa, no? Kwento lang muna tayo, Kwento, nakakatawa na nakakaawa. Alam mo kung bakit? Kasi meron mga ilan nagko-comment dyan. Sabi niya, 0 vote. 0 vote. Tapos, no to pro-China. Okay. Kung talagang kinasusuklaman mo yung China, gaya ng sinasabi ng mga iilan na nakakalusot na nagko-comment sa atin, umuwi ka ng bahay nyo tapos tapon nyo lahat ng gamit nyo. Dahil karamihan ng gamit nyo dyan, made in China. Karamihan, made in China. Lahat ng mga pinggan, ng mga cellphone, karamihan dyan, made in China. Bihirang-bihira yung made in dyan sa ibang bansa. Kasi China na yung pinakamalaking nagpro-produce ng mga gamit, di ba? Yung mga ino-order natin sa mga Lazada, sa mga Shopee, yung mga gamit, cellphone case, power bank, etc. Sobra, ang dami. Lahat yan, karamihan dyan, China. Hindi man lahat, pero karamihan dyan, China. Kaya yung mga nagko-comment dyan, no to pro-China, no to 0 vote to PDP laban sa mga Duterte, ayaw na ayaw nyo sa China. Dapat pag ganun. Pag ayaw na ayaw mo sa isang tao, ayaw na ayaw mo sa isang bansa, mula ulo hanggang pa, talikuran mo. Di ba? Tapon nyo lahat ng gamit nyo. Dahil kalamihan ng gamit nyo dyan, made in China yan. Ganun, di ba? Maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa mga videos natin kahapon yung tungkol sa yung sinasabi ni Congressman Joel Chua. Nag-trending at yung pinag-uusapan na din dito sa social media. Kasi siguro, sa sobrang dami kasi ng content sa sobrang dami ng issue, siguro, ilan lang kami nakakita nito. Parang wala pa akong nakita sa YouTube Parang ako pa lang, kahapon.
So, ginawan ko na ng content kasi parang sabi, set up daw, sabi ni Congressman Chua. So, naging concern na. Kaya itong mga video na to, meron akong piniper galing kay Professor Malutikya, saka meron mensahe si Tatay Digong. Atat na atat kasi itong mga to di ba? Akala kasi nila tatakas si Tatay Digong. Akala nila porkit nasa Hong Kong hindi na magpapakita sa Pilipinas, so tatakas na. Putya naman. Para ka namang gago. Tatakas ka, punta ka Hong Kong, 2 oras lang biyahe dyan, eroplano. Magtatago ka, tapos announce, tapos doon sa madadali pang puntahan. Bobo, di ba? Nakakaawa yung mga tolongges. Nakakaawa kasi hindi man nila matanggap sa sarili nila, pero alam nila na talagang simula nung umupo si Tatay Digong from 2016. 2016 ba? Tama, from 2016, talagang umayos naman ang Pilipinas. Tingnan mo, umayos ang Pilipinas. Tingnan mo, mayroong ulit tanimbala cases ngayon. 'Di ba? Bago lang, latest. Sasama ko sana kaso maliligaw tayo. Sasama ko sana pero maliligaw. Mayroong isang cases na naman na sa airport kung saan meron tanimbala, binuksan-buksan yung bag. Ang latest, tanggal na yung 3 Tanggal na yung 3 personnel. Kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero alam ko, tanggal na. Parang narinig ko dumana sa yung speed ko. Meron na naman tanimbala. Tinapos na ni Tatay Digong yan noon. Diba? Tanda ko, huwag mo sabihin hindi. Diba anong panahon yung may tanimbala? Basta before Digong, nauso na yung mga tanimbala na yan. Tanimbala, tapos gagastos, nakakukulong, diba? Tinapos yan ni Tatay Digong. Huwag niyo sabihin hindi. Diba nangamba kayo? Lalo na, hindi mga viewers ko, hindi kayo. Yung mga hindot na mga ayaw pang maniwala, di ba? Na kinukonbinsi pa nila yung sarili nila na hindi si Tatay Digong ang nag-ayos ng Pilipinas. So, di ba? Ngayon, meron ulit tanimbala case. Inalis na yan ni Tatay Digong. Di ba? Binigyan niya na ng ultimatum. Di ba? Ito, panoorin natin itong hinanda ko sa inyo. Konting lang to. Itong una, konting slideshow lang. Na may sounds. Konting-konti lang. Kasi nagmamadali tayo ng upload kasi after ng school ng anak ko. Yung Tuesday kasi, mga kayo, yung Tuesday kasi, whole day yan. Nasa labas ako. Kasi pagkatid ko sa anak ko ng umaga, school, tapos afternoon hanggang hapon, therapy na yan. Kaya yung Tuesday, madalian ako niyan dahil whole day ako nasa labas kasi nga ako driver ng mga nung mag-asawa ko. Syempre, hatid ko sa magkakaiba kasi. Hindi isang school lang magkakaibang therapy center. Kasi nga, di ba sinabi ko sa kanya, may occupational therapy, merong speech therapy, tapos may SPED, tapos meron pang school. Nga pala, pasensya na. Nga pala, medyo mahaba ito. May nag-send sa akin ng mga GCash. Thank you. Na-appreciate ko yung ginagawa niyo. Maraming salamat. Hindi ko man kayong maisa-isa kasi alam niyo naman, pag kami nagpadala sa GCash, di ba, puro asterisk yung pangalan. Thank you. Gusto ko kayong i-shoutout. Maraming salamat sa inyo. Tinutulungan niyo ako, sinashare niyo yung blessing niyo. Eto na, simulan na natin. Sobrang nakakaiyak to. Ganyan ba yung puro KOJC? Ba't di nyo na lang aminin na talagang ang mga Duterte lang ang umayos sa Pilipinas? Tingnan nyo yung mga yan. Bayaran ba yung mga yan? KOJC daw mga member? Hindi daw talaga lahat OFW? Papakahirap ka, pupunta ka dyan. Ayan, nasa labas, Grabe, di ba? Ito yung time na yan na nakasilip si Tatay Digong. Tingnan nyo kung gano'ng, kung gano'ng kadami yung nagmamahal kay Tatay Digong. Hindi magkanda umayaw. Lahat may hawak na cellphone. Lahat gusto makakuha ng picture. Lahat gustong maalala si Tatay Digong. Tapos sasabihin nyo, KOGC member yung iba dyan. Diyos ko. Anong kapunyatahan niya? Diba? Ayan, Ito yung mga nakakatinan mo, halos lahat. Luhaan. Kahit yung simpleng ganun, sulat kamay lang, I love. Diba?
Grabe yung pagmamahal nyo. Grabe. Yung tawa, tignan mo, yung tawa nila. Husa. Grabe. Pasensya na, medyo iniklian ko lang. Ako gumawa nun. Simpleng slideshow lang kasi alam nyo naman alam ko, pagka Tuesday kasi talaga madali yan. Kita nyo, kung ako, ganun yung sasalubong sa akin, ganun ako iiyakan dahil sa pagmamahal ng mga taong bayan. Kahit ngayong araw na to, mamatay na ako. Kasi pakiramdam mo nun, legacy na yun. Di ba? Legacy na yun. Legacy na yon. Kung ako man, ganyan ang gawin sa akin, ganyan, puta na kahit mamatay na ako ngayon, siguro magpapasalamat ka na. Kasi alam mo na meron kang nagawang mabuti. Di ba? Inang buhay to. Kakayak ka, Tatay Digong. Pasensya na mga kayon. Alam ko marami tayong nakakaalam na kung gaano kabuti si Tatay Digong. Pero talagang marami pa rin yung mga nasa labas na walang pakialam. Na walang pakialam sa politiko. At marami din yung mga nasa kabila na nasasapalan ng pera. Even though alam nila kung gaano kagaling si Tatay Digong. Kinukubli nila kung gaano kagaling si Tatay Digong at kung gaano yung contribution, kung paano naging secure for the past 6 years sa panunungkulan ni Tatay Digong. Naging safe tayo kahit paano. Alam mo kung gaano kamahal na mahal ng mga OFW si Tatay Digong. Diba? Yun na ba yung next natin? Okay. Pasensya na mga kayo. Si Prof. na Malunatik, yan na pala. At saka, pangalawa, ang PDP Laban may pera. Correct. Paano mamimili? Hirap nga to stage a major rally. I mean, kaya nga ang pagpapasalamat kay Pastor Kibuloy, yung facilities, the people, the one who staged the event. I mean, come on. Siguro wala lang silang matapon dahil you will be Exactly. amazed with the crowd. Tapos ano pala, according kay Atty. Sal Panelo, 10,000 pala to. So 2,000 lang yung kayang i-accommodate ng lugar, kaya yung iba nasa labas. Kaya siguro sinilip siguro ni tatay, nasa labas, kasi hindi na makapasok kasi sobrang dami na eh. Kaya nga sabi nila, dapat pala sa grounds na lang nila ginawa. Eh kasi hindi naman natin lugar to eh, Hong Kong, alam niyo naman, di ba? Siyempre may mga rules yan. Tsaka, This is a crowd that went there on their own. yes. On a Sunday. Kaya parati kong sinasabi, I am amazed at the technology that SMNI is using and is broadcasting all this in real time simulcast, no? Dati meron akong isa nakausap na isa kapitalista, sabi niya magkakaroon din daw ng araw sa Pilipinas na nangangampanya ka, tinitingnan mo na lang yung tablet na nasa town hall. Sabi ko, matagal pa yan. Pero yung nakikita ko sa galaw nyo, to be able to bring about the connections with people through technology, I am so amazed and really SMNI is showing the way here. Pero ma'am, itong nangyari kahapon na pasasalamat kay PRD with OFW sa Hong Kong ay may kumbaga pinag-iimbestigahan daw ito ng COMELEC kasi daw meron daw nangyaring vote buying O dyan. diba? Kahapon. Nakakatanga. Sa tingin niyo po ma'am, sa nakikita niyo yung reaksyon, may mga umiiyak, yung tunay na emotion talagang mararamdaman natin kahit nanonood lang tayo dito sa ating mga TV. Sa tingin niyo yung mga ganyang klaseng rally, may vote buying na nangyayari dyan?
Wala, parang organic na organic. 'Di ba nagagalit pa nga yung iba dahil hindi nakapasok? At saka pangalawa, ang PDP laban may pera. Grabe yun, tao. Correct. oh. Paano mamimili? Hirap nga to Grabe, stage a oh. major rally. I mean, kaya nga ang pagpapasalamat kay Pastor Kibuloy, yung facilities, the people, the one who staged the event. I mean, come on. Siguro wala lang silang matapon dahil you will be amazed with the crowd. Tsaka, This is a crowd that went there on their own yes. on a Sunday. Tsaka maraming maraming hindi nakapasok dahil nga sa sobrang dami mga Oo. Filipino na mga OFWs na talagang sumusuporta sa senatorial slate ng PDP. Yeah. At saka ang ginawa nyo yata, nagdalawa, di ba? May isang event na pasasalamat, may isang event na PDP. So, Tsaka nationwide po clear. yun. Simultaneous din yun na Prof. Maging Oo. dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay may mga Yeah. kababayan din tayong nanonood at nakasabay dyan sa pasasalamat kay PRD. Oo, alam mo, Almar, ang kwan dyan is yung technology. Yes. Kaya parati kung sinasabi, I am amazed at the technology that SMNI is using and is broadcasting all this in real time simulcast, no? Dati meron akong isa nakausap na isa kapitalista, sabi niya magkakaroon din daw ng araw sa Pilipinas na nangangampanya ka, tinitingnan mo na lang yung tablet na nasa town hall. Sabi ko, matagal pa yan. Pero yung nakikita ko sa galaw nyo, to be able to bring about the connections with people through technology, I am so amazed. And really, SMNI is showing the way here. Yes. Ang tagal na natin merong mga mas nauna pa sa inyong media organizations, pero hindi nila nagagawa yung simulcast nationwide. Yes, correct. Ito, from Hong Kong pa ito. So you are changing the landscape of political campaigns in the country through that technology. Yes, actually, Prof, yung sa Hong Kong, ang Southern Stadium, meron siyang, ang capacity niya lang is 2,000. Pero umabot sa 10,000 po ang dumalo dahil hindi na po magkasya. Tapos yung Ang ilan nasa pumasok? labas na po. Ang kaya lang po kasi sa loob ng Southern is 2,000, pero yung iba nakatayo na rin po. Pero halos ang Oo. bilang po nila, abot na po ng 10,000, kabilang na rin po yung mga nasa labas. Wala na po silang... Nakita ko yung still shots nyo na mahaba ang pila no, na nanonood rin. Grabe It yun. was really amazing, no? Natutuwa ako at nagagalak dahil nakita natin yung future of campaigning, Yes. which SMNI Yun. or through Pastor Kibuloy is able to introduce. So let's see where it will take him with this technology, because this is really a breakthrough. Yes, correct, Prof. Kasi yan, 10,000 halimbawa. Meron po tayong 23 isinagawang kabilang na po ang pasasalamat kay PRRD, ang Ayusin Mo Pilipinas ni Pastor Polo C. Kibuloy. Meron pong 23 ganitong uri ng mga rally. Sa pinuntahan ko lang po na isa sa mga rally, halos umabot na po ng 3,000. Sa Quezon City lamang po yun. Sa iba't iba pa po, libo-libo po ang dumadalo. Ganun po sila namumulat. Pagkos nakikita po, kasi kilala po nila si Pastor Kilala po nila na trending si Pastor. Kaso lang, yung iilan sa kanila, nakilala si Pastor patungkol sa mga malisyosong issue. Mga fake news, kumbaga. Yun yung mga bagay na talagang isa sa dahilan kung bakit sila pumunta. Para kilalanin talaga nila si Pastor. Kaya yung nagsagawa po tayo ng rally, doon po napakalaking tulong po yun from town hall, meetings, para makilala po nila at doon po sila naliwanagan patungkol sa meron palang mga ginagawang fake news din. Even yung mga ibang mga mainstream media. Kasi especially po sa rural area, hindi naman po sila ganun ka-aware
patungkol sa paggamit ng iba't ibang teknolohiya na pwede silang gumawa rin ng mga stories and everything. Kaya very important po na yung ginagawa po natin ngayon, Prof. Oo. At saka alam mo, hindi ko akalain you can establish endearment through that simultaneous simulcast, no? Parang makikita mo sila after yun sa Hong Kong, after that Hong Kong rally, umuuwing nakangiti kahit Yes. nagluha o ano, pero umuuwing Tears of joy nakangiti yun. at tuwan-tuwa sila. So, I guess yung demographics ng Filipino voters have already changed. Oo, gusto pa rin nila ng face-to-face. Pero, syempre, may mga gastos doon pag nag-face-to-face. Pero yung marireach mo sila through their cell, Yeah. marireach mo sila through their computers, Mm-mm. I think that is what is being played here. And it can be further enhanced as we go along the different election cycles. Yes. Di ba, mga kayon? Meron kasi akong binabasa dito eh. Wait lang. Ha? Kapapasok ko lang kasi nito sa cellphone natin. So, meron kasi ako ibabalita sa inyo. Ito kasi, ang ganda eh. Hindi ko napapakita sa inyo, pero sasabihin ko lang. Sabi ni Tatay Digong, I'm old for that actually. Even if you kill me now. Totoo talaga, truly. It doesn't scare me a bit. Hindi naman ako magpapasalamat, pero ikakaligaya ko na lang na makakapagpahinga na. But fear to die? Of course not. Totoo, di ba? Matanda na si Tatay Digong. Nagawa niya na lahat, tingin ko. Nagawa niya na lahat. Pagsilbihan yung Davao, pagsilbihan yung Pilipinas. Nagawa niya na lahat. May pera naman na siguro yan na pwedeng maiwan sa mga anak niya. Malalaki naman yung mga anak niya. Alam mo sa atin magulang, natatakot tayong madedo agad na maaga kasi ang takot natin hindi sa sarili. Ang takot natin yung doon sa maiiwan natin. Doon tayo takot, 'di ba? Pero kung sa sarili lang, no way highway 'yan. Ano 'yan? Walang contest 'yan, 'di ba? Pagka medyo may edad ka na or hindi naman medyo may edad na, o sabihin na natin malaki na yung mga anak mo, may kanya-kanya ng buhay, 'di ba? Wala ka ng dahilan para matakot pa na mawala ka sino magtitingin sa kanila kasi syempre malaki na, 'di ba? Same logic applies to Tatay Digong, no? Wala nang totoo na naniniwala ako na hindi na natatakot si Tatay Digong mamatay o mahuli. Diyos ko, ilang taon na ba si Tatay Digong? Hindi ko sure. I don't know the exact numbers pero 80 ata pataas. 'Di ba? Ganun ka Ganun wala nang titindi pa kay Tatay Digong. Irreplaceable no? Irreplaceable. Ewan na lang natin itong si BP Inday Sara. Siyempre, makukuha niya yung traits ng tatay niya. Pero tingnan natin kung sino ang mas mahusay sa kanila, kung yung ama o yung anak. Ako lagi ko yan binabanggit dito. Suportahan natin ang PDP laban. Ito yung mga hashtag. Diba? Hashtag Protect PP Sara, hashtag Joe Malone, hashtag Iskochi, hashtag Along Malapitan, hashtag Ernix Dionisio. Ito ilalatag ko sa inyo, personal. Kasi alam ko, etong PDP laban may gagawin sa bansa natin. Etong tatlong to sa national, itong nasa ibabaw ng ulo ko, alam ko may gagawin to lokal. Personal ko yan, di ba? Personal ko yan, pero gaya na sinasabi ko sa inyo, hindi ko to ipopromote kung alam kong walang gagawin to. Hindi ako tulad ng mga, di ba, yung mga vlogger na iba na kahit alam nila kung gano'ng kagaling si Tatay Digong, mas pinipili nilang mag-vlog sa iba. Bakit? Kasi nabibigyan sila. Porket dito kay Tatay Digong, wala naman nag-aabot. Di ba? Kaya ako, lagi akong pasalamat sa inyo, di ba? Kayo una ko, opening ng programa ko. Maraming salamat sa inyo, viewers ko abroad, saka sa Pilipinas. Kasi wala naman talaga. Pero it's okay. Hindi ako nagre-reklamo, kaya akong trabahuhin. Di ba? Pero kung gusto niyo mag-share ng blessing, it's okay ulit, di ba? Pero hindi ako humihingi. Humihingi ako suporta, di ba? Alam ko, gagawin nyo yan. Kasi solid tayo rito di ba? Solid tayo rito. Yun ang kinagandahan pagka DDS vlogger ka.
pag political vlogger ka, particular sa mga DDS o sinusuporta mo, ako lagi ko sinasabi, I would rather change my content than go to the other side para makapag-vlog. No way. Magpalit na lang ako ng content, 'di ba? Kung wala na ako talagang mahita, kumbaga, hindi eh. Sa kapayro, hindi rin eh. Talagang dito pa rin ako eh. Ang daming pwedeng ibalita kay Tatay Digong. Kahit na ano man mangyari in the future, yung legacy ni Tatay Digong, continuous yan. Continuous, di ba? Pero kung ano, I would rather change my content rather than going to the other side of the coin. Tapos magbablog sa kanila. No way. Dito tayo. Yan, kaya kong sabihin ng tapos. Baka sabihin nyo kasi, huwag ka magsalita ng tapos. Baka mamaya sa susunod, mag-vlog ka sa kabila. Ay, hindi. Change content na lang. Change content na lang. Ito, kaya kong sabihin, kaya kong panagutan. Kahit screenshot nyo pa, i-save nyo pa. Hindi ako magbablog sa kabila. Dito lang ako sa kay Isko Moreno, kay Along Malapitan, sa Tondo, sa Maynila. O kaya, pag wala na talaga to lahat, tumanda na ako, hindi ko na kaya ganito, lumabas, mag-reaction, change of content na lang. Di ba? Change of content. Mas okay pa yun. Mas tatanggapin pa ako nito mga viewers ko. Panoorin natin itong mensahe ni Tatay Digong. Grabe, Tatay Diggs. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Comfort zone kasi yan eh. Comfort zone kasi ng Pilipino eh. Ayaw nila ng pagbabago. Takot sila mabago yung gobyerno. Takot silang makita yung mga kabalustugan nila. Only Tatay Diggs changed the government na talagang ang laki ng epekto. Yung trust rating ng ibang bansa na maraming nagtiwala doon sa under Duterte administration. Totoo yan. Totoo yan. Yung mga tanimbala, nawala, driver's license, 10 taon bago ma-expire, passport, etc. Build, di ba? Ginagamit natin yan ngayon. Talagang tumatak legacy nga ni Tatay Digong. Siguro ko ako anak nito, sobrang proud ako sa tatay ko. Yeah, di ba? So when in your speech po kahapon in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Totoo. Wala kayong nakita na bagong kutse. Wala kayo kita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Took me so long at night. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung mahirap rin yung hindi naman hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati mga anak ko financially hindi that pretty hard but we cannot afford the extra things in life. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong daughter ko. Tagal niyang hinihingi yan sa tatay pati nanay, sabi lang bukas. At Sa Hong Kong kasi na Disneyland. tanong-tanong ako, prangka-prangka. Hindi naman sabihin daw na wala silang pera, meron, pero it's not the right time to be spending. May mga bagay na maniwala ako nakakapaghintay. kasi kayong taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako mismo. Okay, part of Alam ninyo yan. Yun ang mensahe ni Tatay Diggs. Totoo. Talagang tumatak ang isang Duterte, isang Rodrigo Roa Duterte, naging legacy
minahal na mga OFW, minahal ng bawat Pilipino. Siyempre may kokontra. Posible namang wala, di ba? Hindi naman perpekto ang mundo. Siyempre may kokontra, may mga iilan na ayaw. May mga iilan naman na gusto nila pero natatapalan ng pera. Meron, nangyayari talaga yan sa buhay, sa Pilipinas, sa mundo, sa earth. Hindi lang sa Pilipinas. Nangyayari talaga yan. It's a matter of principle di ba? Ako lagi kong sinasabi dito sa pahayag ko, okay na akong may nanonood sa akin. Comfort space ko to I love talking to other people Gusto ko tong ginagawa ko. Comfort space ko to. Comfort space ko tong internet, itong reaction ko, itong podcast ko. Comfort space ko to. I love doing this. And I think I'm passionate about this. Kasi kaya kong magsalita, walang visual Walang visual, kaya kong magsalita. Verbal, usapan lang, kwentuhan lang tayo rito. Kaya ko Pero syempre, kailangan may visual, di ba? Boring naman kung kwentuhan lang tayo rito ng kwentuhan. Pero it's somehow, pwede di ba? Pero gusto ko may visual kayo nakikita. Kasi para kahit paano, may napapanood tayo. Lagi kong sinasabi dito yan, na lagi ako nagpapasalamat sa inyo, lagi ako eto kasi, boto natin, di ba? Sabi ko sa inyo, wag natin pasugurin sa gera, 1, 2, 3 lang kasi may iba dyan hindi nyo gusto. Di ba? Pinagkatiwalaan ni Tatay Diggs yan. Pinagkatiwalaan ni Tatay Digong, inangat yung kamay ng mga yan. Kung paano pinagkatiwalaan ni Tatay Digong, yung mga to, pagkatiwalaan din natin. Bumoto nga tayo, nabudol nga tayo, di ba? Ano pa kaya tong mga to? Di ba? Wag kayong masaktan. Kasi lang tayo rito. Transparent tayo rito. At least alam nyo, ito pa, isa pa, may nakikita ako mga DDS vlogger. Ito tapos yung titelan nila, Duterte, aabangan sa airport. DDS vlogger ka, ganun titelan mo. Hindi, pansinin nyo, nag-title ba ako ng ganyan? Di ba, pansinin nyo, pero yung mga DDS vlogger na nakikita ko, tinan mo yung title nila, although pa question mark naman, pero, parang may nakita ko, Duterte, inaabangan na sa airport. Parang di ba? O double meaning, okay, sige, sabihin natin double meaning, pero dapat kung talagang from head to foot, sinusuportahan nyo si Tatay Diggs, tayo, from head to foot lang. Di ba? Wag na tayong mag-clickbait. Di ba? Kasi sinusuportahan naman tayo nito mga to Di ba? Eto mga to, hindi naman mawawala to. Lilipat lang ng ibang channel to, manonood sa iba, o kaya manonood din sa'yo after nun sa kabila. Eto palang suporta na Hindi na natin kailangan pa mag-clickbait. Di ba? May nakikita ko niyan, I'm sure may nakikita rin kayo niyan. Di naman kayo sa akin nanonood di ba? Nanonood din kayo sa iba. Pansinin nyo, kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo manood kayo doon sa mga dekalidad na vlogger na alam nyo kung sino siya. Kasi importante yun. Huwag lang kayo manonood because of the content, because of the topic, because of the title, by use na ginamit ng isang vlogger. Dapat alamin nyo rin kung sino yung pinapanooran nyo. Importante yun. Kumbaga, maging kaibigan nyo rin is not just a YouTube channel na pinapanooran nyo. Dapat alam nyo din, kilala nyo din, at higit sa lahat, dekalidad din, di ba? Kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo, kung feeling nyo, wala nang kwenta itong pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi ko sa inyo, wala nang kwenta yung sinasabi. Huwag na kayo manood sa akin, di ba? Pero, I know, somehow, nakita nyo na, itong si Joe Malone, may kwenta yung sinasabi. Alam ko yan kasi pinag-aaralan ko yan. Di naman ako haharap sa inyo na wala akong alam. Di ba? I cannot teach you what I don't know. Kumbaga, hindi ko kayang ituro sa inyo kung ano yung hindi ko alam. Hindi ko kayang humarap sa inyo. Para exam lang yan. Di ba? Pag hindi ka nag-review, matik, ninervisin ka, wala kang isasagot. Pero pagka nag-review ka, alam mo, marami kang ni-review, cover to cover ka, pagpasok mo, exam day, taas noo ka pa niyan. Magpapakopya ka pa. Dahil sigurado ka na tama yung sagot mo. Di ba mga kayon? Maraming salamat Tuesday today, March 11. At hanggang mamaya, meron pa tayong upload. Pipilitin ko maka-upload pa ng isa pa. Thank you so much. Issue ng Bayan, ating pag-usap.